nga ba may mga nagagalit kapag umaalis ang membro ng isang congregation? Ang medyo nagiging negatibo lang ay tagapagturo tayo ng salita. Servants tayo. Pero yung dinedemonstrate natin, galit. Pag umalis, nagagalit tayo kasi umalis. Tapos ipinaalala ng Lord, for the love of money is the root of all evil. Bakit nagkaroon ng pagmamahal sa pera? Lingkod ng Diyos. Ang notion, paglingkod ka ng Diyos, sa'yo lahat ng tithes. Ikaw ang nagtuturo. Ikaw ang nangangalaga sa kaluluwa. Natural lang na yan ang ibayad sa'yo. May mga samahan pa na yun ang sweldo. Na ay, pag magpastor ka, yayaman ka. Kasi yung tithes, nadami. Ginawang bread and butter. Meron pa, nasa corporate. Pero pag re-resignin, kasi magpapastor. May tinatawag pang full-time pastor. Saang parte siya pumasok doon sa the love of money is the root of all evil? Exactly that mindset. Sino ba kasi nag-impose ng mindset na yan na dapat sa pastor ang pera at pastor ang nanginginabang? Ang hirap i-trace ng pinagmulan kasi widely known na siya na unfortunately, giging truth siya ng karamihan. Pero tama ba talaga yun? Na dapat ba talaga pastor ang nanginginabang sa tithes? Bakit ang notion, pag may gawain, kailangan may pera? Ang una kasi dyan, hindi na uunawaan para saan ba talaga yung pagta-tithes. Bakit ka ni-require ng Lord na mag-tithes? Aanhin niya yan. Para saan yun? Sige, pagbigyan natin yung Old Testament reference. Pagbibigyan din natin yung New Testament reference. Talaga yung sinabi ng Lord about tithing. Umpisahan natin sa history ng tithes. Walang nagturo ng history ng tithes. Ang turo lang, mag-tithes ka. Ano ba yung pinaka-root cause ng tithes? Sa umpisa pa lang naman talaga, merong offering. Hindi pa tithes, hindi pa pumasok ang tithes. Offering pa lang talaga. At ang offering na yon, symbolic yon. Na kaya ka nag-o-offer para kausapin ka ng Lord. Kasi pag naamoy na ng Lord yung burnt offering ni Abel noon, bumababa na siya. Nakakausap niya na si Abel during that time. Kasi nga humiwalay ang tao sa Lord eh. So, offering is our way to reach God para maabot natin ang Diyos. Ulit-ulit yan kahit sa panahon ni Moses. Nagkaroon ng offering. Kasi dumating yung time hindi na nakakausap ni Moses ang Lord. Dahil nga sa sunod-sunod na kapalpakan din ni Moses. Pinalo yung bato, yabang, kinanya na yung paggawa ng milagro, hindi naman siya yon, ang Lord naman yon. Walan ng glorification ang Lord, napunta sa kanya yung glory. And that was a sin in the Old Testament. So ngayon, ang way ng Lord para makausap niyo ako is to offer. At may very specific na burnt offering para makausap mo ang Lord. Mga very specific na offering din na kapag nagkakasala ka para makausap mo ang Lord, may specific na offering para dun sa kasalanan mo na yun. What klase ng kasalanan, iba't ibang klase ng offering ang ibibigay mo. Wala pang tithes noon during that time. Pumasok ang tithes sa 5th book ng Old Testament, Deuteronomy. Unlang pumasok ang tithing. Bakit ngayon pumasok ang tithes? Hindi siya para, ay, ibigay nyo yung ikasampung parte nyo para ma-manage nyo ng maayos yung resources nyo. Ibigay nyo para mas i-bless kayo ng Lord. Nagbibigay, nag-e-expect ng kapalit. Pero ang notion ng tithing, baliktad. Kaya ka nag-tithes kasi blines ka ng Lord. Deuteronomy 14, dito nag-umpisa ang tithing. Verse 22, tithes of divine service. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth year by year, and thou shalt eat before the Lord thy God. Ano daw ang gagawin mo dun sa tithes na yon? To glorify God, thou shalt eat before the Lord thy God in the place which you shall choose to place His name there, the tithe of thy corn, of thy wine, of thine oil, of the firstlings of thy herds, and of thy flocks, that thou mayest to learn to fear the Lord thy God always. Anong ibig niya sabihin? During that time, pera, hindi pa ganong nag-circulate. So yung tithes mo, kung yung pinakamaganda dyan sa naani mo, kunin mo. 10% ng pinakamagandang 10%. Yung sa herd mo, yung pinakamagandang mataba mo na anak ng mga inalagaan mo. At dalhin nyo yan, mag-celebrate kayo, magsalo-salo kayo. Kasi nga, bless kayo ng Lord eh. So glorify God through that blessing. Hindi ka magbibigay sa pastor para i-bless ka ng pastor. Kaya ka nag-tithes kasi bless ka ng Lord. Thank
Thank you, Lord! Kasi ito yung blessing mo. Ganito ka kagrabe mag-bless. Kaya nga ang sabi niya, best ang ialay mo. Kasi yun yung patunay na ganyan magbigay ang Lord. Ang tao binaliktad. Kasi nga, pera. Mahal ang pera eh. Ay, ibibless ka ng Lord pag nag-thanks. It's a thanksgiving to God. Ano mo mapapatunayan na bless ka na ang Lord abundantly. At ang sumunod doon, ang sabi ng Lord, ito pa, meron pa siyang sinabi dito. At kung halimbawa, meron pa nga siyang specify, dahil nung time na yun naman, ang ano ng mga tao, which is applicable siya sa panahon ngayon, kung nagtatrabaho ka nga naman, so ang kinikita mo ay pera. Sabi niya, yung pera na yun, gamitin mo, ibili mo ng pinakamahal na wine, kung anong gusto mong kainin, ibili mo, dalhin mo doon, and then celebrate. Thou shalt rejoice in thine household. At the end of 3 years, thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, shall lay it up within the gates. Ito naman ang sinabi niya. Yung matitira nyo, yun ang ipamahagi nyo. May sinabi siya ditong papamahagian. Ang sabi niya dito, yung mga hindi pinalad, yung mga kapos. Kasi meron ganun talaga eh. Hindi natin may iwasan yun. May mga maling desisyon na ginagawa sa buhay. Mga kapos, mga hindi kayang nagkakaroon ng blessing na meron ka. Verse 29, stranger, fatherless, widow, which are within thy gates shall come and shall eat and be satisfied, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest. Pag nag-bless ka sa iba, saka ka lang ibibless ng Lord. Hindi pag nag-tithes ka. Saan ba nagamit yung tithes mo? Dahil sa ganong notion ng mga pastor, sa akin ang tithes. Pag may umalis na miyembro ng congregation, magagalit. Bawasan yung sweldo niya eh. Mababawasan yung tithes niya. Kasi nga ang motivation ay pera. Truth be told, yun talaga ang katotohanan. Ngayon, batas yan sa Old Testament. At ang Lord mismo nag-bestow ng batas na yan. Pero sabi nga, sa New Testament, wala na, finulfill na yan ng Lord. Pero, kung titingnan mo, hindi siya dahil lang batas kaya mo siya gagawin. Nagpapasalamat ka sa Lord eh. Bakit? Kailan ba siya tumigil na i-bless ka? Sa New Testament, although holy yung 10% sa Lord, holy yung talaga sa Lord. Pero ang sabi ng Lord, kung ano yung ikagagalak ng puso mo na ibigay mo, yun ang ibigay mo. Yung matitira nyo, ibigay nyo sa widow, sa fatherless, sa mga nangangailangan. I-edify nyo ang church. Yun ang sabi niya. Pero wag nyong kakalimutan yung celebration. Kaya dapat ang pagbibigay merry. Kasi magse-celebrate kami ngayon ng goodness ng Lord. Pag hindi mo talaga alam yung ginagawa mo, maluloko ka talaga eh. Hindi ka nagtanong. Mali yung intention mo, kasi mali yung pagkakaalam mo. Kahit pa sabihin natin na, okay lang, bahala na siya kung anong gawin niya din. Hindi nga eh. Hindi tithing yung ginawa mo. Kasi may purpose ang tithes. Dapat, pag nagta-tithes, may celebration after kasi hindi to celebrate lang kayo, maglasingan kayo dyan o kung ano. Hindi. Kasi thank you Lord. Thanksgiving yun sa Lord. Kasi napaka-abounding nyo sa amin. Bless nyo kami ng ganito. Hindi yung nag-tithes ka para i-bless mo kami Lord. Lalakihan mo pa yung bigay mo para malaki din ang ibalik sa'yo ng Lord. Pero nakalimutan yung center nung gawain. Sino ba dapat nasa sentro nun? Ang Lord. Pangalawa, neighbor. Kapwa. Love the Lord your God. Ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Same pattern. Una, pagmamahal mo sa Diyos, thank you Lord. Pangalawa, i-share mo sa kapwa mo. Love your neighbor. May humiwalay ba sa New Testament? Pareho, iisa. Never nag-contradict ang scripture. Iisa. From old to new. Sabi nga niya you are the same. Today, and forevermore. Hindi ka nagbabago, Lord. Hindi mo dapat sinusuppress ang sarili mo. Na magtitiis kaming hindi kumain, makapag-tithes lang kami. Gusto ka ng Lord yun na mangyari sa iyo. Naggutumin ang pamilya mo para lang makapag-tithes ka. Tingin mo, masaya ang Diyos na gano'n ang gagawin mo sa pamilya mo. Tingin mo, masaya ang Lord na gano'n ang gawin mo. Ay, hindi, okay lang. Kahit ito na lang yung last money ko, ibibigay ko to sa Lord. Okay lang, wala kaming ulam mamayang gabi. Para lang makapag-tithes ako. Di mo nga naiintindihan. Maling-mali yung ginagawa mo. Exact opposite na kung ano dapat yung tithing.